Kailangan natin maikumpara sa tamang paraan ang ating bansa na ikumpara sa mga mauunlad na bansa at sa mga bansa na ka-level natin. Tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia, at mga bansa na mas maunlad sa ating katulad ng Japan. Of course, ngayon sasabihin natin Korea, but once upon a time, baliktad yung storya. Balikan po natin yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Noong 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Noong 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang 87 sa mundo. Pilipinas, 4,170, pang 119 sa mundo. Vietnam, 5,066, pang 101, pang 111 sa bansa. Pero tingnan niyo po, 1970, 67, 1980, 46, 1990, 98, hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000, Japan, 35,000. Tay, ano ba ang estado talaga ng ating bansa? What is the state of our nation? Ang estado, anak, ng ating bansa, ang ating bansa ngayon ay dumadaan sa kahirapan. Mahirap, anak, mahirap. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. Mahirap, ngunit may dahan-dahan na pagbabago. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. May mga pagbabago, ngunit puno ng pagsusubok. Puno ng pagsusubok at ng peligro. Hirap ang mga namamasadang tricycle at jeep, mga riders. Hirap sa taas ng presyo ng diesel at kuryente. Hirap ang ating mga magsasaka. Mga anak ng magsasaka, ayaw na po nila maging magsasaka o farmers. Hirap po ang mga estudyante, marami rin pong tumitigil sa pag-aaral. Hirap po ang ating mga OFWs kasi tumaas man ang presyo ng dolyar, labis din tumataas ang presyo ng bilihin at ng kuryente sa ating bansa. Ay, malaki din ba ang potensyal ng ating bansa? Malaki ba ang potensyal ng Pilipino at Pilipinas? Nako anak, siguro sa buong mundo baka Pilipinas ang pinakamagandang potensyal. Bakit po? Mayaman at maganda ang ating bansa. Pag-usapan natin pinakamataas na bundok. Pag-usapan natin ang pinaka-humble na plains. Pag-usapan po natin ang dagat, ang ilog. Pag-usapan natin ang kahit anong mineral, ginto, pilak, nickel. Pag-usapan natin langis, natural oil. Meron po tayo. Pag-usapan naman natin ang Pilipino. Sabi nung iba, natural resources natin ang number one blessing ng Panginoon sa atin. Hindi po. Ang Pilipino ang number one blessing sa Pilipinas. Napaka-adaptable ng Pilipino. Dalhin mo sa Middle East, dalhin mo sa Ukraine, sa Europe, Southeast Asia, Africa. Tinitingala. Gawin mong nani o yaya, nagiging pangalawang nanay. Gawin mong aid sa dentistry,
mas gusto pa siya kaso dun sa kanyang dentist. Yung mga nurse natin, lalong hinahanap kaso sa mga doktor. Yan ay sa Japan man, yan ay sa London or sa Amerika. Napakalaki ng potential ng mga Pilipino at napakagaling natin sumunod sa batas. Basta tayo'y nasa abroad. Tay, ano po yung peligro? Anak, ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ng ama ang sinabi sa akin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtan mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabing may peligro? Unang-una ko, yung sa problema ng pagkabansot o yung kung sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore. At naging privilege po ng Taguig na naging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, EMASEC, at napakaganda ng mga teknolohiya. Pero nagulat po kami sa speech ng Pangulo ng Singapore. Sabi niya, kasi ito'y isang finance person, magaling sa negosyo, magaling sa finance. Sabi niya, sa lahat ng nakita niya sa gobyerno, ang pinakamalaking return sa tao ng isang bansa ay yung first 1,000 days. Yung simula sa mabuntis hanggang 1,000 days ng bata, sapagkat pag siya'y nabansot at apektado ang kanyang mental and physical growth, apektado din po ang kanyang emotional growth, apektado ang kanyang health. So kahit anong scholarship, kahit anong gold card ng PhilHealth na ibigay mo sa bata na nabansot na, ay hindi mo na maibabalik. Hindi mo na yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po number one. Kailangan natin pagtulong-tulong na yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree, stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun. Mga suliranin sa ating education system, I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague, Bam Aquino, every single person here, Ate Tia, Tess naman, Joel Villanueva, lahat po, siguro, isa-isayin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM, yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So, ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So, akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So, una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to, dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung puno-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5.
Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026. Bakit po ito peligro? Yes, numbers lang po yung utang at depende din po ang utang sa ratio niya sa GDP. Pero ang problema po, dahil sunod-sunod ang problema at mga problema, whether it's man-made or outside our control, since the pandemic in 2020 till now, nasa lugar na tayo kung saan hindi tayo basta't makautang. So yung ibang bansa, nung dumating yung Israeli, Iranian, US conflict, nakautang, nakagawa ng mga programa. Tayo, dahil nga sa laki ng utang, yung fiscal space kung pag-usapan, ay problematic na. Hirap din po ang ating mga magsasaka. Kanina lang po, yun po ang pinag-usapan dito. Senator Pangilinan, Senator Loren, Senator Amy na may puso talaga sa agriculture. Kaya kung sino man ang magsasabi sa akin na okay naman ang takbo ng ating agriculture, let's agree to disagree. Kasi I think in the last 40 years, I'm not blaming only this administration, we haven't figured out how to really modernize, how to bring back the enthusiasm in agriculture, how to make it really a good business that people will go into farming. Actually, maraming mayaman na pumapasok sa farming. Pero yung mahirap na farmers, umaayaw sa farming. So isang problema talaga yung kapital. The share of agriculture, forestry, and fishing sector to the GDP steadily declined to its lowest point of only 7.9% in 2025. Agriculture's share in the total workforce has steadily declined 26.99% in 2016. 10 years now, 8 years lang po. In 2024, it was only 20.61% as the economy shifts towards services and industry. Maganda naman po ang services at saka industry. Pero nakita natin yung problema ng supply chain. Nakita po natin yan nung pandemic. Kailangan ng isang bansa na sinyaman natin both sa lupa at sa forest, sa bundok at saka sa dagat. Kailangan we learn to be self-sustaining and produce our own food. Agricultural workers are also receiving the lowest wages among economic sector. Poverty incidence remains high among agricultural workers and farmers, 27%, and fisher folk, 27.4%, based on PSA data of 2023. Parati kasi tayong nagdi-disagree, kaya napabayaan ang agri. Diba? Marami po talaga magaling sa Pilipinas. Diba? We really disagree with many things. So, ang napabayaan yung agri. Mr. Senate President, do you agree? Mas mahirap ang maghanap ng trabaho. Si Sherwin talagang pinaka-order. Pero, nahihirapan na po ngayon ang ating mga trabahador. Lahat po na may trabaho, especially kung daily wage earners, hirap po talaga. Kasi we have a minimum wage, we do not have a living wage that the Constitution envisions. The Constitution envisions a living wage. What is a living wage? Sapat sa tirahan, whether yan irerentahan o uhulugan, sapat sa pagkain sa buong pamilya, 3 beses man lang sa isang araw at ang Pilipino ay mahilig magmerienda, sapat sa anak na gustong mag-aral, sapat sa panggastos sa medical. So, a simple life, but a living wage. Malayo po tayo sa living wage. Sa Amerika po, maraming sinasabing mahirap. Pero doon po, maging driver, maging waiter, maging security guard, nakakabili po ng bahay, nakakapag-aral, nakakabili po ng kotse. Ang taxi driver po sa Singapore, tanungin mo, saan nagbabakasyon? Bihira niya sasabihin ang minsan Thailand, minsan Japan, pero karaniwan sasabihin sa inyo, London, Germany. Ang ating po mga taxi driver,
ni hindi makapagbakasyon kasi isa kahit isang lugar. Pero kung nahihirapan po yung mga may trabaho, mas nahihirapan po ang mga walang trabaho. Yung naghahanap pero walang mahanap na trabaho. Simula po, at least po yung mga kasingkidad ko, kasama po ang Senate President, kasama po Senator JB, Senator Mix, Senator Cheese, si Senator Padilla ata, singkidad ko rin. Namulat na po kami na may OFWs. And may mga lugar po na mabibilib ka. For example po, ibang-iba ang akalain ko sa Saudi. Pero pagdating ko doon po, kahit draftman kahit hindi po siya architect or engineer, bossing doon. Talagang sanay sa mga lugar, etc. May mga peligro din, pero lalo po kung ikaw isang professional, ikaw isang architect, for example, doon, na pagtatapos yung anak at magka-ambition man sila, may anak nila ay magtrabaho din doon. It is from strength to strength or from one level of socio-economic status to a higher level. Hindi katulad po, for example, ng iba nating mga nani sa Hong Kong na ang kinikita ay katumbas po ng 18 to 25,000 pesos. Kung 5 yung anak, it barely pays the bill. So malamang po yung asawa OFW din. So malamang po yung anak kay tita or kay tito or kay lolo o kay lola tumitira at lumalaki. At ang problema, dahil nasa poverty, hindi rin po nakakatapos yung iba. Second generation sila na OFWs, pero hindi tumaas ang antas ng trabaho at ng kita na inaasam nila. So ang tanong po, Mr. President, going back to vision, can we not have a vision, whether it's 5 years, 10 years, 20 years, where a Philippine president can say, at this year, there will not be any more, let's say it's 2026. Wala bang pwede magsabing in 2041 or in 2050, yung totoo hindi bola. O in 10 years, wala nang Pilipino na OFW na napilitan lang mag-OFW dahil walang trabaho maganda sa Pilipinas. So you will always have expats, you will always have OFWs who want to work somewhere. So if artists love Europe, let them go to Europe. If you want to specialize in a certain branch of medicine and want to study in the US or London, you're free. But yung sasabihin mo, hindi, chef ako. So may nakausap kami sa Singapore. I think ang sweldo doon is between 70 to 110,000. Semi-fast food pa yun. Sabi niya, sir, kalahati lang, kung 110 ang thousand ang sweldo ko dito, kitain ko lang 55,000 sa Manila, okay na ako. Pero kung hindi ka rin naman chef ng first class na restaurant o hotel, hindi ka naman kikita ng 55,000 dito. So napipilitan siya mag-abroad. At pag tinanong mo bakit, hindi para sa sarili niya. Hindi para magka-iPhone siya. Hindi para magka-kotse siya. Kung hindi para makapag-aral yung kanyang mga anak. Para may bahay ang kanyang mga anak. Negosyante, Mr. President. Usually, negosyante ang nagbibigay ng kulay, nagbibigay ng sigla, at pumapalakpak pag may zona. Pero yung sunod-sunod na problema, some we under our control, some hindi. What is not under our control? 2022, patapos yung pandemic, nangyari yung conflict ng Gaza at Ukraine, may mga inflation na nangyari. Flood control, in a sense, it's under our control because it could have been stopped, pwede hindi, or how are we handling it? Iran, US, and Israel, it's not in our control, but how we react there is up to us. Nauna pa yung Senate Yung sa ating protect at ang ating Senate President at patakbo nun, yung uplift, sumunod na lang yun. So we could have reacted faster and better. Having said that, nandiyan na yan, how do we prepare ourselves to not only be active, proactive, but to really achieve
what we can achieve through our potential. Hindi yung pwede na. So tayo, tanong nung anak, sino may kasalanan? Well, anak, magaling magturo. The easiest thing to do for the opposition is to point at the administration. The easiest thing to do for the administration is to point to the secretaries. Secretaries can point to Congress, which they sometimes do. We sometimes point to them because it's the implementation. The local government will point to us, and then to the national government and the local government, and the national government will point to the businessmen. So, ang daling magturo. Pero siguro, anak, for the sake itong state of the nation at paano tayo magkakaroon ng common vision, sabihin na lang natin ganito, parati naman meron kasalanan, pero ang pag-usapan natin, sino may responsibilidad. Kasi maaaring hindi mo kasalanan, pero may responsibilidad ka pa rin. Diba? So, those not involved in the flood control are still responsible na ayusin natin ang bansa at tanggalin ang corruption. Those not walang kasalanan dahil tumaas ang presyo ng diesel, dahil may problema tayo sa fertilizer, dahil byproduct siya ng natural gas. Hindi natin kasalanan yun. Pero may responsibilidad tayo sa mga jeepney drivers, taxi drivers. Sa ating small businesses, all around the world, same statistic, halos. Sabi po natin dito, I think the Senate President cited this during his opening of the session yesterday, 99.63% of establishments are micro, small, and medium enterprise, contributing 66.97% to job generation and 40% to our GDP. Pero anong number one problema ng negosyo sa ating bansa? Dagdagan ko pa, problema ng gusto magnegosyo, may magandang idea, masipag, matalino. Pero ang problema, walang kapital. Pag tinanong ng gobyerno, ang gobyerno, saan kami kukuha ng kapital? Sasabihin bangko. Hindi ka naman basta pautahin ng bangko eh. Land bank nga eh. Nasa batas na nga na magpautang sa magsasaka. They'd rather pay the fine than magpautang sa mga agribies na maliliit. Kung wala ka rin isasanlak sa bangko, wala ka rin titulo ng lupa, o wala kang sasakyan, wala kang mga ari-arian, sasabihin sa iyo, diyan ka sa Poncha. Eh sa Poncha, bukod sa mataas ang interest, may isasanla ka pa rin. So, saan ang baksak ng ating mga kababayan? Sa 5-6. Don't get me wrong. 5-6 is a service. Diba? So, for example, sa palengke, wala ka ng kapital. Eh may fiesta,